Good morning sa inyo mga men. Napakasarap dong tulog natin dito sa spot na tinuluyan namin ni Direk Chino. Ito yung bubungad sa'yo, umagang umaga pa lang. Napakatahimik. Wala akong ibang naririnig dito kundi yung mga tilak ng manok, tapos yung mga huni ng ibon. Tapos iba rin talaga yung gaan sa pakiramdam dito, dahil alam mong tanggap na tanggap kayo nung lugar nitong Kasibu. Ito yung bundok sa likod natin, diba? Umagang umaga na napakagaan, napaka-presko, napakasarap, diba? Ngayon ay malalaan natin kung ano yung mga magaganap dito. Siguro mag-stay muna tayo dito sa Kasibu, tapos explore natin, tingnan natin kung ano yung mga malilibot natin dito bago tayo tumawid ng ibang lugar. Kasi sa tingin namin ay maraming spot dito sa Kasibu na pwede nating pasyalan at malibot natin dito. Kasi tingnan nyo naman, napakaganda mo men. Nakataba lang rin talaga ng puso na may mga ganitong tao na handang tumulong sa oras ng kagipitan. Imagine mo, hindi naman talaga nila kami kakilala, diba? Pero ganun sila kawiling na tumulong sa mga dayuhan na kagaya natin. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat Kasibu sa pagtanggap sa amin ni Direk Chino dito sa lugar nyo. Fall down, it's gonna be okay. The sun could go out, we're gonna be okay. If all the blue skies fade to gray, we're gonna be okay. Itutur daw tayo nila Tita Angelina, yung nakilala natin kagabi, dito sa citrus farm, dito lang sa baba nung tinutuluyan natin. Yung mga puno pala na to ay isang lahi din ng citrus na tinatawag na Satsuma. Talagang napakaraming variant ng citrus at mayaman ang Kasibu sa mga citrus, dahil dito kadalasan hina-harvest yung mga citrus nga na binababa sa mga kabayanan dito sa Nueva Vizcaya. Ang ganda, parang ang sarap magsabit ng hammock dito, tapos dito matulog kasi napakalamig men. Talagang walang masyadong sikat ng araw na tumatama dito sa kalupaan dahil natatakpan ng makapal na mga dahon-dahon ng citrus. Tingnan natin daw. Sobrang sarap nung citrus, nakapipitas lang. Ang tamis men. Fresh na fresh galing sa puno ng citrus, di ba? Sarap. Napakatamis. Ano yung mukha mo? Ang tamis. Hindi pa kasi siya hinog masyado. Pero matamis na siya kumpara sa iba. Game na mamen. It's my turn. Wait, nato na ako hinog dito. Ngayon na ay akyatin natin para ma-experience natin. Kailangan na hindi natin mapalampas yung mga ganitong pagkakataon para masubukan. Dahil syempre bago na naman to sa atin. Ito yung kukunin natin. Nakakatuwa men. Ito pa, meron pa dito isa. Ayan, dalawa yung nakuha natin, di ba? Uy, ito pa isa. Ang dami dito sa taas, mamen. Ang ganda. Teka, wala tayong lagayan. Ito, pitasin na natin ng dalawang kamay. Yeah. Ayan, nakatatlo tayo, di ba? Ibig sabihin nito, I love you, mamen. At least na-experience natin umakyat ng puno ng citrus at makapitas ng mga fresh na ganito.
Yeah, wag lang tayong mahuhulog. Pero ang pansin ko naman ay matitibay ang mga puno ng citrus. At hindi rin naman siya ganong kataasan. Ayan, may baon na tayo mamaya para sa biyahe natin. At buti na lang talaga ay nakilala natin sila Tita Angeline at na-tour nila tayo dito sa citrus farm, di ba? Maraming experience nung nadagdag na naman sa atin at na-enjoy ko yung mga ganito. Sana na-enjoy nyo rin yung mga ginagawa natin talaga ngayon. Huwag kayo mag-alala. At mamaya ay lalabas tayo dito sa barangay nila at maghahanap tayo ng mga spot dito na pwede nating tambayan. At doon tayo magpapalipas ng oras para sulitin yung mga magandang tanawin dito. Ang bango, men. Today and not tomorrow. There's no time to borrow. Today, well, something's gotta give today. It's a good day to live. Grabe talaga, men. Napakaganda dito sa dinadaanan natin ngayon. Sana talaga ina-enjoy nyo etong pagpapasyal natin dito at paglibot natin, no? Men, panalo! Hindi ko lang alam kung nasaang barangay na tayo ngayon. Pero check naman mamaya ay may signage na yan para syempre malaman natin ang bawat barangay dito sa Kasibu. Kaso ngayon kasi ay puro bukid at kabundukan yung mga dinaraanan natin dito. Ang ganda talaga, men. Ang tataas pa ng mga puno dito sa kabundukan nila. Talagang fresh na fresh pa yung mga nature dito. Nakaka-enjoy. Kasi napakaganda rin ng kalsada dito, men. Kahit na looban siyang ganito, ay pinilit nilang maiayos yung mga kalsadang daanan ng mga lokal na nakatira dito. Napakaganda, men. Ay nako, ang ganda talaga, men. Sayang wala si Kuya Boy P. Dahil kung nandito rin yun, ay check ay masayang masaya rin ng pakiramdam nun dahil sa mga nakikita niya dito sa paligid natin. Patarik na ng patarik yung inakit natin dito ngayon sa kabundukan na to, mamen. Yeah, go Spike! Kahit anong piga ko ay nananatili siya sa ganong bilis. Pero kinakaya naman ni Spike. Woo! Sarap, mamen! Yeah! Ito, kurbada. Medyo matatalim yung mga kurbada dito. Kaya dahan-dahan lang tayo pagka mga palikong ganyan. Oh yeah! Kain naman tayo ng konti dito dahil wala naman tayo kasalubong. Yan, pakit na naman to, mamen. Ganda, men. Ganda ng mga nasa paligid natin. Ito na, pakit na tayo ng pakit ng bundok ulit. Dito sa parting Kasibu pa rin ata to, or parang ito na yung boundary ng Bambang sa kanang Kasibu. Medyo umaambon. Sana ay huwag magtuloy yung ulan para hindi maantala yung biyahe natin. Dahil pag lumakas yan ay kailangan muna natin sumilong. Ayun yung mga ulan sa kabundukan. Sana lang ay hindi bumagsak dito sa atin. Sana ipapalayo yung daanan natin na to. Huwag kang lalakas. Woo! Let's go! Sarap, ayan, at nakikisama yung panahon sa biyahe natin, mamen. At medyo nagpakita na si Haring Araw.
Napakaganda talaga ng mga palayan dito, mamin. Ayan, may tuloy tayong daraanan dito. Oh, ganda, may ilog sa baba. Kaso hindi siya masyadong malinis, kaya sa tingin ko ay hindi natin siya pwedeng paliguan. Parang Bambang na ata to ah. Parang ito na yung sentro ng lugar na to, dahil parang palengke na siya. Medyo marami na yung mga establishmento dito. Awesome! Ay, sa wakas nakakita na tayo ng mga tao ulit matapos ang ating biyahe sa kabundukan, di ba? Medyo gumana ulit yung pakiramdam natin, dahil kahit pa paano ay may mga natatanaw na tayo na tao na pwede nating mapagtanungan, dahil kanina ay wala talaga, wala kaming makakausap direct. Nakakapong biyahe itong ginawa namin ni Derek pero okay lang. At sobrang saya naman, nakaka-enjoy yung mga tanawin na nadadaanan natin dito sa parting Bangbang na ata to, o parang gitna siya ng Kasibu o Bambang. Ngayon ay nag-stop over muna kami dito sa tabing kalsada para kumain muna ng konti, para mamaya ay may lakas na ulit tayo sa mga adventure na gagawin natin dito, para tuloy-tuloy na rin yung biyahe natin. Bali, ang kakainin namin ni Derek ngayon ay itong pork and beans na baon namin, at kanina ay may nabili tayo na tinapay na may palaman na, may cheese na, para all goods din, hindi tayo masyadong magdudungis ba, hindi na magpapalaman pa ng kung ano-ano dahil meron na nga siya. Tapos sausaw na lang natin dito sa pork and beans. Tipid mode kami ni Dirk Chino. Sa lahat naman ng biyahe namin ay gusto namin yung nakakatipid kami, para syempre ay hindi rin masakit sa bulsa, at para din mapakita namin sa inyo na pwede kayo talaga mag-travel nang hindi kayo gagastos ng malaki sa mga lugar na pupuntahan nyo, dahil ang mahalaga lang rin naman ay mabusog tayo dun sa kakainin natin. Kahit ano naman ay hindi kami maselan, kahit ano kinakain namin. Enjoy namin muna tong pagkain. Ang luto ni Derek na pork and beans. Ininit pala. Ito yung kutsara natin, yung takip ng dilata. Diba? Dapat pagka nasa mga ganitong sitwasyon ka, dapat ay cowboy ka. Diba? No, Derek? Walang arte-arte. Walang arte-arte. Hindi, totoo, wala lang ako pambili. Walang bitbit na kutsara eh. Walang bitbit na kutsara eh. Hindi, nakalimutan ako kasi magdala ng kutsara. Pati nga yung kumot, nakalimutan ko. Ito yung tinapay na nabili natin kanina. Tikman natin. Sarap. Sarap. Sarap iba to sa kahoy. Hindi ko alam kung amag na yung kulay bahil dito eh. Nakita ko lang kasi kanina doon sa tindahan eh, medyo parang medyo luma-luma na yung itsura niya, tapos wala na ako talaga makitang tinda, tapos nakita ko to. Pero sana naman ay huwag kaming sakitan ng tiyan dito sa kinakain namin, dahil syempre mahirap na pag nasa biyahe ka tapos sa mga dyan. Pero sa tingin ko naman ay goods pa siya, parang all goods na. Busog na tayo ulit at rarektan tayo doon sa Edralin Falls para masilip na rin natin yung ganda ng falls dito sa Kasibu o Bangbang. Hindi ako sure kung anong parte ang nakakasakop doon. Siguro mamaya ay alamin na lang natin. Biyahe na tayo. Let's go.
Take it over, take it all. I believe in freedom. Take it over, take it all. Come serenity. I call on love. Inuulan na tayo ngayon dito sa gilid ng bundok, mamen. Sana lang ay umabot tayo dun sa Edralin bago lumakas ito ng gusto. At delikado dahil pababa na yung dinadaanan natin dito ngayon. Huwag ka munang bubuhos ng napakalakas. Pabutin mo muna kami dun sa spot natin. Go! Puro pakit pa naman dito. Ay na, palakas ng palakas yung ulan. Diretso na, diretso na, diretso. Ay, ito na pala, Edralin Falls. May papasukan dito. Buti na lang. Ay, papasok pala tayo ng bundok, mamen. May akitan tayo dito. Sabi naman nung nakausap ko kanina, ay kaya naman daw ng motor yung packet dito. Yeah. Hindi naman masyadong malala yung rough road na dinadaanan natin ngayon. Kayang-kaya. Kayang-kaya ng mga dala naming motor. Ganda. Saktong-sakto pala kasi may mga kubo daw ata dun sa mismong Edralin, sa pinaka-spot na pupuntahan natin. At makakasilong tayo ng ayos. Hindi tayo mumukhang basaw. Sisiw. Diyos mio. Yeah. Ganda na dito sa dinadaanan natin. Palagay ko itong Edralin Falls ay nasa gitna mismo nung kabundukan, kagaya ng mga iba na pinupuntahan natin. Kaya ngayon ay binabaybay natin tong gilid ng isang bundok dito. Palakas talaga na palakas yung ulan, mamen. Buti na lang ay safe yung mga gamit natin na iba na pag nabasa ay masisira. Pero ang ganda talaga ng mga nakikita ko dito, men. Papakita ko sa inyo. Ayun lang yung bundok sa harapan natin, oh. Buhay na buhay pa rin talaga yung mga kapunuan dito, men. Ito na nga ata yan. Ayan, nandito na tayo, men. Yan, nandito na tayo. 160. Ha? Ay, bali magkano? 120. 120 ano? 60 per head nga pala. Ako na muna, mamen. Puro pa dito eh. Ikaw na muna? O sige. Kung gusto niyo pang pa-additional, Magkano ba yung sa live vest? 25 po. 50 25. po sa salvavida. Ah. Sa palagi ko kailangan natin ng salvavida. Magkano salvavida? life vest. 50 po. Ito, tama na siguro to. Lulutang naman ako dito kahit anong mangyari, no? Ha? Medyo Una pa. kinakabahan si Mamen eh. Hindi pa ako nakapag-asawa dito sa Nueva Vizcaya, baka maging alamat ako. Okay. Ano dyan, lalakad na muna dito? Okay. Iwan na po yung motor dito. Siyempre, life vest tayo. Mas mainam ng safe tayo sa mga ganitong lugar na hindi na naman natin kabisado. Siyempre, hindi natin masasabi, baka biglang malalim. Eh, ayoko pa talagang maging alamat. So, pang mabuhay ng matagal hanggat hindi ko siya nakikita. Naks. Loyal kami. Kaya mo na? Let's go. Niloloko nyo kami na may chicks dun eh. Teka lang. Ayun na kami. Thank you. Yan, kaitin na natin to. Kaya naman daw pala ng motor hanggang dito sa may parking space nila dito. Hindi ko lang alam kung hanggang saan yung aabutin na yon. Baka hanggang dito na lang. Hanggang dito lang pala. Pero at least medyo malapit-lapit. Ayun na nga ate, falls. Konting lakad na lang. Kasi bupa rin pala siya, mami.
Mula dun sa kaninang hinintuan namin ni Derek sa pinaka-entrance nila ay halos ilang hakbang lang rin. Tapos tanaw niya dito yung falls na Edralin. Excited na ipakita sa inyo, kaya dyan lang kayo. Ito yung lalakaran nyo bago kayo makarating dun sa falls dito sa Edralin. Bali, ayun nga, parte pala to ng Kasibu. Uy, may mga ibon ako naririnig. Hindi ko alam kung naririnig nyo rin dyan sa camera natin, pero ganda nung lalakaran natin dito, men. Napaka sarap sa pakiramdam at na-explore natin talaga yung mga kasulok-sulukan ng Biskaya, di ba? Siyempre, masaya ako kasi na-share ko rin nga sa inyo yung mga ganitong pinupuntahan natin. Woo! Awesome! Palagay ko ba pag lublub natin dito sa tubig ng falls ay giginhawa na yung pakiramdam natin dahil lagkit na si Mamen at wala pa nga tayong ligo. Halos 2 days o 3 days na nga ata tayong hindi naliligo. Pero hindi naman ako bumabaho dahil malamig nga dito. Sa ibang parte, saka yung mga tinutulugan natin ay malamig naman. Ang mahalaga sa ngayon ay magagawa tayo ng mga video kasi talagang malamig, men. Talagang pag sa ilog ako naligo ay baka magkasakit tayo kasi babad tayo sa motor. Tapos biglang ganon. Eh dito, siguro mamahinga muna tayo mga ilang minuto bago tayo maligo. Siyempre, para iwas pasma na rin. Konti na lang. Mamen, medyo tanaw ka na dito. Yung falls, men, napakaganda, mamen. Napakaganda rin talaga ng falls dito sa Edralin, Mamen. Sulit na sulit yung biyahe natin para makarating dito. Saka para makita natin yung ganda nitong falls. Ngayon ay sulitin na natin yung lamig ng tubig dito para guminhawa yung pakiramdam natin dahil medyo nanlalata na si Mamen dahil kanina pa tayo sa motor, diba? Kaya tara na, maligo na tayo dito. On the beaten track we lost ourselves and wondering which way to go. Can you tell me what to do? 'Cause I can't leave without you. The reason So, Mamen, ulitin natin yung lamig ng falls dito dahil mamaya ay kailangan na natin umalis dahil marami pa tayong lilibutin dito sa Nueva Vizcaya. Kaya sulitin na natin yung lamig nitong tubig. 1, 2, 3. will make you believe Sarap! Napakalamig! Nakaka-refresh talaga ng katawan pagka ganito ka fresh yung tubig, ganito ka lamig. Napakalalim. Buti na lang talaga at meron tayong life vest kaya hindi tayo magiging alamat. Sobrang ganda nung falls dito, men. Ayun sa likod natin. Sana na-enjoy nyo talaga yung mga pinupuntahan natin dito at mga sinishare ko sa inyo. Sana rin ay samahan nyo pa si Mamen sa mga biyahe na gagawin natin kasama sila Dirk Chino at Boy First Time. Maraming salamat din sa mga bagong subscribers natin at mga bagong kamamen natin. Welcome sa ating paglalakbay. Ito nga pala ang ginagawa natin sa mga biyahe natin, sa mga vlog natin, ang maglibot at humanap ng mga ganito kagagandang spot dito sa nature, dito sa Nueva Vizcaya.
Kaya tipid lang kayo dahil maglilibot pa tayo. Nagsisimula pa lang tayo. We'll make you believe again. We're one step closer to forever. You will learn how to love again. I promise and I know that I will make you believe again. Sayang wala yung isa, no? Van life kasi.